1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue. Sa una pa lang, simulan na to. Choose GSM Blue. First sip pa lang, ang saya nito. Choose GSM Blue. Sa una pa lang, ang sarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras mga kasama, 45 minutos nakalabay sa alas 7. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Diretso Balitang Surigao, sa ngalan sa Tibok Pwersa sa RMN DXRS Surigao sa pagpangunas ng station manager, si Mr. Gaydol Pucho sa Master Control, si Gerson Dodong Kihanog sa transmitter site sa Barangay Sabang, si Pearly Fernandez, kininyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, kasama nyo kanulay Serbisyo Publiko Gerson Galotera Fuentes. Welcome to Superagiban Masama sa itong programang RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Og kumansaluhan sa mga nahipos nga balita. Driver sa non-back rider sa usa ka motorsiklo na disgrasya sa lungsod ng Alegria tagrespondihan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Serbisyong karaban sa paitan na gilunsan sa City Jail kagahapong adlaw. Presyo sa petrolyo dakong epekto kini sa mga motorista. Simulation exercise sa bomb threat gilunsad ng PNP gagahapong adlaw. Drug suspect na nadakpan sa bypass operation sa mga operatiba ng Sison Municipal Police Station gikasuhan na. Samtang sa balitang gikan sa gawas sa nasud, Iran gihatagan ng tsansa ang US sa solusyonan ang panagsabot nga gihimo. Sa barangkuna sa balitang gikan sa paugnat sa kusog women's o Gilas Women's nihimo og laing hugnang makasaysayanong daog. Sa balitang showbiz, Yen Santos mubalik na sa showbiz. Balitang panghimagas, Filipina student nga nakadaog og International Science Competition midawat kini og premyo nga mobalor sa 20 milyones. Anaguban pa man ang bagang balita mga kasama diri lamang sa itong programa sa Diretso Balitang Surigao. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa mga nahipos nga balita, daling gihatod sa District Hospital ang duha ka mga samarong biktima sa aksidente sa motor, partikular na sa may National Highway sa Barangay Alipaw sa lungsod ng Alegria, Surigao del Norte. Pasado alas 8:20 ang takna kagabi. Subay sa nimo report nga dali usab nga responde ang first responder gikan sa Bureau of Fire Protection sa pagpanguna ni SFO3 Rolly Opinya, ang officer in charge ng Alegria Fire Station.
Naghatod kini gilayon sa balay tambayanan sa driver nga usa ka 18 anyos nga layaki samtang ang backrider usab nga usa ka 51 anyos nga babaji nga parehong stable ang kahimtang human nga dali kining gihatod sa tambayanan. Sakay sa ambulansya kini nga mao nga duha ka mga samarong biktima kinsa mipahimang no usab ang mga otoridad labi na sa mga motorista nga mag-ignay kanunay sa pagbiyahe labi na kun walay mga gipangsukbot nga mga protective gear sama sa helmet o uban pa nga mga pagprotektar sa kaugalingon. Nagalunsad usab og makuting investigasyon ang Alegria Municipal Police Station isig kaabang usab kini sa gihimong pagresponde sa natigayong bangga o self-accident nga natigayon diha sa may National Highway sa Barangay Alipaw sa lungsod ng Alegria, Surigao del Norte. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay sa to ang mga balita o kasayuran, serbisyo karaban, kapiitan, gilunsad kagahapong adlaw uban sa mga kadakuan ng City Jail. Ubay-ubay ang mga serbisyo karaban ang taghanjag kuman sa mga naglangkod sa programa para sa mga kaigsunang PDL con person deprived of liberty na nagitinar diha sa may Surigao City Jail. Kinihuman nga mihimo og lakang ang kadakuan ng City Jail sa pagbangunan ni Jail Senior Inspector Rosalito Rina para sa mga person deprived of liberty sa mga serbisyo sama sa medical check-up, dental check-up sa nan mga nagunang serbisyo para sa mga kaigsunang PDL. Dako ang nahimong pagpasalamat usab ni City Jail Warden sa mga niduyog sa maong nga kalihukan para mahatagan usab dugang serbisyo ang mga PDL sa natad sa medikal para magpabiling himsog sa nan makabot usab ang tinguhan ini nga magdugang sa pagpalambo sa sitwasyon sa ato ang mga kaigsunang person deprived of liberty. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa mga balita o kasayuran, presyos petrolyo dakong nahimong epekto nini sa mga motorista. Nahimong dakong epekto kuman sa mga driver sa mga motorista ang padadyong pagsakas presyos petrolyo kuman na adlawng Martes diin apektado usab ang planong pagpatuman sa taas plitihan sa mga di pasayroan nga tricycle. Sa pagpagisayod sa RMN DXRS Surigao sa mga nagunang gasoline station dinhi sa Surigao, moabot sa 17.50 ang usbaws krudo sa nan G50 usab ang ipasakas presyos gasolina. Maya pa sa mga sumasakay usa-usab kini sa gikahadlukan ang planong pagpatuman sa tinguha nining pagpausbaws plitihan kung ugaling tugutan o hatagan og pagtagad ang giingong sugyot base sa gihimong o nahisgutan sa konseho sa syudad. Sa kuman, mas mitaas kumpara sa milabay nga simana ang presyo sa gasolina o grudo. Diin ang presyo sa gasolina base usab sa pakisayot sa RMN DXRS sa Caltex Gasoline Station ang espesyal nga gasolina 97.10 pesos kada litro. Ang diesel 125.75 pesos kada litro. Ang regular nga gasolina 97 pesos kada litro. Samtang sa Petron Gasoline Station ang XCS nga gasolina 190 o 190 centavos kada litro. Samtang sa diesel 125.50 pesos kada litro. Ang regular nga gasolina 98.90 pesos kada litro. Samtang ang kerosene miabot usab kini sa 154.70 pesos kada litro. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay sa ato ang mga balita o kasayuran sa simulation exercise taghimo kagahapong adlaw uban sa mga kawani ng Surigao City Police Station nga naglangkob sa gihimong pagresponde sa tawag na nadawat gikan sa mga concerned citizen kalabot na sa usa ka bomb threat na nakaplagan na usa ka baggage mga kasama daplin sa kalsada partikular na diha sa may National Highway sa Barangay Cagni ug sakop ning syudad. Sumala pa sa ato ang mga operatiba ng Surigao City Police Station nga may responde galayon ang ato ang mga kapulisan isip kabahin kini sa simulation exercise o kini nga gihimo mga kasama aron masuta ang laka nga gihimo sa PNP labi na gyud ang pagsuta sa paspas nga pagresponde. Tagbutyag ni Police Lieutenant Mark Olivercillo
ng Surigao City Police Station isip Ground Commander niadtong tungura sa pagpahigay ng simulation exercise pagbutyag usab nini mga kasama ang ihang gihimong overall assessment human mga kasama nga gipatuman ang maong kalihukan kagahapong adlaw uban usab ang mga kawani sa Surigao City Police Station. Okay, so far sir, daghang salamat po sa pag-ari ninyo. Nagpasalamat nga na ita media personnel nga niabot sa area. Tinood sir, sa mix lang yan sir, simulation exercise para ma-practice ang atong mga support units and the PNP of Surigao City pag-respond kung na yung mga unattended baggage nga may resulta sa IED. So, nagpasalamaton po mi sa duty guard sa kaning mga subdivision sa Sinisa Heights nga dali kayong naka-report sa police nga nakita nila nga unattended baggage sa ilang area. Sir, kumusta man ang response time sa ato ang mga personnel sir nga gi-deploy diri sa maong area sir? So sa upti kayo sir, kusog pa sa kawan. Wala lang mag 3 minutes nakaabot na ang mga responding. Labi lang sir ang EOD, ang explosive ordnance disposal nato, upti kayo naka-responde. So sila magod ang leading unit ano sir pag-abot sa mga reported nga mga explosive device. Imuhang overall assessment sir sa tanan nga mga gipahigayon ko man sir nga activity. So ang overall assessment sir, generally walay mga na-injured, walay damage na property, ug ang tanan responding unit full accounted. Ang tibig sa pamahayag ni Police Lieutenant Mark Olivercillo ng Surigao City Police Station isip kabahin kini mga kasama sa pagsuta sa gipaspason nga oras mga kasama sa pagresponde kung o galing adunay tinuod nga mga panghitabo sama usab sa bomb threat ug uban pa nga mga hulga mga kasama sa seguridad nga matigayon dinhi sa atoang syudad. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 56 minutos na kalamay sa alas 7 mga kasama dugang hanay pa sa ito ang mga balita o kasayuran. Gikasuhan na sa kalapasan mga kasama sa Section 5 ang pagbaligya ng droga. Ingon man ang Section 11 ang paghupot ng droga ubos sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Uban sa mga operatiba ng Sison Municipal Police Station kinsa nagtumbok sa pagsikop mga kasama sa usa ka street level individual drug suspect nga nadakpan jadtong milabay adlaw sa may alas 8:40 antak na sa gabi. Kahinumduman mga kasama nga nahagbong sa kamot sa mga operatiba ang gitudlong nga street level individual nga nakilayang si Alex Larasi Jimena 55 anyos nga barangay tanod nga nagpayhot sa ginadili nga droga o nadakpan sa gilunsag nga bypass operation sa may Purok Science sa barangay San Pedro Sacob sa lungsod ng Sison, Surigao del Norte. Mahinumduman nga na-recover sa ijang posisyon ang mukabat sa 5 ka plastic sa siya sa tagduang droga nga gibanabana nga motimbang mga sama nga 2.5 gramos nga nagkantidad usab kini mga sama sa kinatibukan 13,600 pesos. Kasayran mga kasama sa RMN DXRS nga kagahapong adlaw hingpit nang giduso ngadto sa korte. Pinasikan sa gihimong inquest proceeding ang pagpresentar sa mga drogang nakumpiskar gikan sa ijang posisyon. Human nga tagdawat usab kini sa korte aron usab nga iduso ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of the 2002. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 58 minutos na kalamay sa alas 5 mga kasamas dugang hanay pa sa tumbalitang gikan sa gawas sa nasud. Nagbaton ng grabing resulta sa panagsabot tali na sa Iran o US mga kasama. Maya pa ni US President Donald Trump na nagkikistorya na sila sa katiwalian o kinatawan ng Iran sa ang US tawag sa telepono human nga matagan kinig ultimatum na hangtod na lang 48 oras matagan ang solusyon sa maong nga problema. Apan dunay usa ka tsansa ang Iran kalabot na sa hulga sa dugang pag-atake o himuong pag-atake. Apan gipaniguro ni Trump na dili na kini makahimo pa ng nuclear attack ang Iran batok na sa mga kaatbang nga nasod gumikan kay aduna nay gihimo nga panagsabot tali na sa duha ka mga nasod. RMN News, Diretso Balitang Surigao.
Balitang Sports. Sa balitang sports, mga kasama sa women's basketball. Ang Gilas Pilipinas Women mitak off sa ilang kampanya sa FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament. Pinaagi sa usa ka masipang pagdaog human nga gipildi nila ang number 19 Colombia sa final score 74-59 niadto nga milabayng adlaw, mga kasama nga gihimo dito sa France. Mao kadto ang una nilang daog batok na sa usa ka team nga dili gikan sa Asia ug bugtong nilang nadaog sa qualifiers. Si Casey De La Rosa mo'y bida sa Gilas Women's uban ang 25 puntos, mihimo usab kinig 19 ka rebounds, 5 ka blocks ug usa ka assist. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Balitang Showbiz. Sa balitang showbiz, mga kaidol, mubalik na sa pag-arte ang kapamilya aktres nga si Yen Santos human kini nga taud-taon nga nagpahuway sa showbiz. Kay numduman nga kalit lang mihilom ang karira ni Yen Santos sa dihang mibuto ang isyo kalabot na sa iyang relasyon kaniadto kang Paulo Contis ni adtong 2021. Mobalik na si Yen sa showbiz og malakip kini sa upcoming microdrama series sa ABS-CBN na Twist of Fate diin makauban niya ang mga dikalibring nga mga artista sama ni Rafael Rosel, Angelica Lau o Tony Labrosca. Diin giatngan usab kini sa ijang mga fans sanan mga supporters ang comeback movie o series uban sa pipila usab ka mga dikalibring artista. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Duganghan ay pa sa atong balita gikan sa balitang panghimagas. Darbo kuman sa Pilipinas, masama ang usa ka Filipina student na nakadaog sa International Science Competition. Diin midawat kini masama sa premyo mo balor sa 20 milyones pesos. Nakahatag og dagong garbo sa Pilipinas ang usa ka tinun-an nga si Hilary Diana Andales. Human kini nga nakadaog og Breakthrough Junior Challenge. Gipili ni Andales isip grand winner tali na sa libuan ka mga interest na gikan sa nakanilaing nasod. Tungod sa ijang talagsaong kaalam o klarong pagpasabot sa ijang science topic pinaagi sa video. Tungod sa ijang kadaogan, nakadawat siya og premyo nga moabot sa 20 milyones apan kini ang kantidad apil na ang scholarship para sa ijang pag-eskwela, pondo alang sa science laboratory sa ijang eskwelahan o gantipala para usab sa ijang mga magtutudlo. Gidayeg sa kadaghanang netizen ang ijang kalampusan o giila usab isip inspirasyon sa mga kabataang Pilipino nga nagpakita lamang kinig pamaagi sa dedikasyon o paningkamot kaya idumog usab kini sa mga supporters na binagyod sa ijang pamilya ang kadaugan. Dako usab nining dungog lamang sa ijang pamilya kundili sa tibok usab nasod sa Pilipinas ang nahimong mananaog sa gihimong kompetisyon nga moabot usab sa 20 milyones ang daog sa usa ka Filipina student. RMN News. Diretso Balitang Surigao. O kato mga kasamang naglangkob ni atong programa kumaning kabuntagon ni adlaw Martes sa mga kasama sa 24 na Sibuyan sa Marso ning tuig 2023 sa pansanili pa mga kasama ato sa kumusta nga to ang mga sukintig paminaw nga mga nagpaabot usab og greetings diri sa to ang programa. Good morning sa kang Ernest Hiraldino. Good morning idol. Shout out ko sa kuang mga workmates na anaa sa Municipal Agriculture Office og Cancer Boyet Mindanya na namati ko man sa imong programa from Municipality of San Francisco Anawawon. Salamat Sir Idol sa pagbasa once again. Good morning da sa tuwa nga mga kaigsunan, mga ginsakpan sa Municipal Agriculture Office sa San Francisco headed by Sir Boyet Mindanya. Good morning da gikan kang Ernest Hiraldino. Og sa mga nanglili usab sa atong programa, maradyo pagpamati dia kang Mirasol Concha sa Barangay Sabang, Ronald Miranday Malasa o kang Vincent Nogalisa. Good morning og welcome sa panag-iban masama sa atong programang Diretso Balitang Surigao. RMN News. Diretso Balitang Surigao.
Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa RMN DXRS Surigao sa pagpangunas ng station manager, si Mr. Gaydol Puchu sa Master Control, si Gerson Dodong Kihanong sa transmitter site sa Barangay Sabang, si Pearly Fernandez. Sa ngalan ni Radyoman Jojo Perol, kininyong Radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tata, RMN. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras makaigsunan, 6 minutos nakalabay sa alas 8. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa